Okay, so good day everyone. This is a lecture for projectile motion. Okay, so lecture natin now is projectile motion and uh, this is for midterms and for review. Okay? So projectile motion, bago tayo punta dun, balik muna tayo sa free fall. Okay, kaya sinabi kong review. Okay? So review natin yung free fall. Free fall refers to the motion of an object under the influence of gravity alone without any other forces acting on it. Okay, so yung free fall natin dito, class, why lahat yung pag-uusapan natin dito? Okay? Kasi nga, under the influence of gravity alone. Okay, why lahat yung pag-uusapan natin dito? Wala tayong pag-uusapang X. Okay? So, the key free fall formulas are derived from the kinematic equations, uniformly accelerated motion, kasi nga, meron tayong G na si 9.81 meters per second squared. Okay? Uniform acceleration yan. Kaya hindi yan nagbabago, class. So, move tayo sa ating free fall. Ito yung ating kinematics formulas. Okay? V is equal to V naught, your initial velocity, ha? Okay? V naught natin is initial velocity plus acceleration multiplied by time. X natin is the position. Okay? X yung nakalagay dito as position kasi nga yung kinematics formulas natin, dinerive natin um, mainly using x-axis. Okay? X-axis. Kaya x yung ating position dito. V naught initial velocity times t plus 1/2 acceleration t squared. V squared. Ito kapag walang time, class, if maalala nyo. Ito kapag walang time na given. Okay? So, v squared, and usually final velocity yan, is equal to initial velocity na v naught squared plus 2 times acceleration times the position. Okay? So, yung g natin, class, yun yung acceleration natin. Ibig sabihin, papalitan natin si a natin. Okay? So, ito yung magiging equations natin. V is equal to v naught plus a gt y. Ngayon, kasi nga, yung free fall natin, class, is along y. Okay? V naught t plus 1/2 gt squared. And then we have your v squared is equal to v naught squared plus 2gy. Okay? So, yung mga nakikinig dyan, importante itong last part natin, itong v squared is equal to v naught squared plus 2gy. Malalaman nyo later. Okay, so may special cases tayo ng free fall. Okay, so the general equations natin yung tatlo doon sa taas. May special cases tayo. Ito yung object drop from rest, nahulog or hinulog na object. Okay? Hinulog or nahulog. Okay? Hindi siya binato pababa. Okay? Hinulog or binitawan. Ganun lang yan. Okay? Hindi yan hinulog or tinapon pababa. Okay? Next is ito. Object thrown upwards. Ito naman yung tinapon pataas. Okay? So, ito kasi, class, mali yung ating well, technically, hindi naman siya mali. Kasi in projectile motion naman kasi, gagamitin natin yung case 2 ng ating free fall. Special case 2 ng ating free fall. Ngayon. Pero ito kasi yung gagamitin lang natin para very closely related sa ating projectile motion. Okay? Pero yung object thrown upwards natin, malalaman nyo later on kung ano yung talagang itsura ng object thrown upwards natin. Okay, class? So, move na tayo sa ating first na special case ng free fall. Okay, so yung object natin nahulog from rest. Okay, nahulog from rest. Okay? Para mas madali nating intindihin yan, hati-hatiin natin muna. Okay? So, ang una natin gagawin, mamarkahan natin yung initial position ng ating object and yung last position ng ating object. Hindi natin i-account yung yung bouncing. Okay? So, yung last position niya dapat is yun yung pinakaunang nag-touch ng ground after mo drinap. Okay? So, sabihin na lang natin na yung ating initial position ay Y, O, tapos final position natin is Y. Tapos yung line na yan, class, yan yung change in Y. Okay? Change in Y natin, syempre, is equal to Y minus YO. Ibig sabihin, Y minus final position minus initial position. Ganun lang yon.
Pero may times kasi class na yung change in y natin is equal to y kasi nga yung y-o natin is 0. Sinaset natin na initial position natin is 0 na lang. Okay? So yung change in position natin, siya na mismo yung position ng ating object after dropping. Okay? So ganun lang yun. Ngayon naman class, sabi kasi dito rest. Okay? From rest, ibig sabihin yung ating VO ay 0. Okay? So gamit lang yan, yung pinakasimpleng condition na yan. Ide-derive natin yung formulas natin for the first threefold special case. Okay, kunin ulit natin yung ating formulas and yung derivation niya, ika-cancel natin lahat ng mga may VO dyan. Okay, lahat ng may VO dyan, ika-cancel lang natin. Kaya siya magiging ganito. V is equal to GT, Y is equal to 1 half GT squared, and V squared is equal to 2GY. Pero bakit ganyan, sir? Bakit siya ganyan? Kasi nga drop siya fast, okay? So kapag drop class, yung G natin is positive. Sir, negative yung nakalagay kasi dun sa book, sir, G is equal to negative 9.81 meters per second. That is true. Okay? That is true. Pero yung ating object kasi dito, class, sinusundan niya yung direction ng ating gravity. Okay? So, negative, tapos negative lang din naman yung G natin. Diba? Parang babalik rin lang natin yung y-axis natin na yung negative y natin nilalagay lang natin sa taas. Tapos, syempre, si y, ifa-follow niya yung negative y-axis. Diba? Inangat nga natin yun eh. Or ganito na. Since pinalo niya nga kasi, bakit mo pa ilalagay yung negative? Lahat sila dun, negative na lang yung nangyayari. Negative yung y, negative yung velocity kasi nga pababa siya, negative lang din naman yung g kasi nga negative siya dati. O, tanggalin mo na lang yung negative sign. Kasi nga pare-parehas lang naman pala sila ng ng sign. Parang di na nagma-matter since same, di ba? Kaya positive yung ating G dyan, guys. Kasi nga, fina-follow niya na lang naman yung direction ni G. Go with the flow na lang yung ating object dito sa ating first case. Okay? Kaya positive yung G natin dyan. Kapag nag-derive kayo ng mga equations, class, kapag sinipag kayo, positive yung G dyan. Okay, so let's move to the second case. Okay, yung second case natin is ito, yung tinapon pataas, class. Kapag tinapon, class, okay, so ito, yan, initial position niya, itatapon niya. Tapos yung final, hindi naman yan yung final position usually, class. Pero yan yung position natin at max height, okay? Papunta tayo dito, okay? Kapag tinapon, class, ibig sabihin, meron tayong initial velocity. Yung initial velocity dyan nilalagay kong greater than 0 kasi yung condition natin nung una is v is equal to 0. Ngayon naman, syempre, kapag meron siyang v, meron na eh. Hindi greater than 0 yan. Kahit 0.1 meters per second squared yan, malaki yun, guys. Mas malaki yun sa 0. Okay? Tapos, dito kasi sa ating position at maximum height, meron tayong condition na v is 0 dyan. I-explain ko na lang later on yung v is equal to 0. Ay, para iset na lang muna natin na yan yung mga conditions kasi mamaya na natin i-explain yung v is equal to 0 natin. Okay, ma-explain yan dun sa ating derivation ng formulas later on. Okay? So, mag-derive na tayo. Okay, gamitin ulit natin to. Okay. Tapos kapag magdaderive tayo ngayon, guys, di ba kanina is positive G, ngayon, upwards kasi. Sir, bakit negative na yan, sir? Yung mangyayari kasi dyan, guys, negative na siya kasi going against the flow of gravity na. Okay? So, going against the flow of gravity na tayo dito. Tinapon mo na siya pataas, class. Okay? Tinapon mo na siya pataas. So, ibig sabihin, negative na yung G mo dyan. Kasi nga, hinihila ka pababa ng gravity. Gusto kang hilain pababa ng gravity kahit may velocity ka. O gusto ko pa rin niyang hilain pababa. Yan. Siyempre may bigat ka eh. Yung bigat mo, always downward yung
downward yung, hindi naman ikaw, yung object pala, sorry. May bigat pa rin naman yung object, gusto pa rin yan hilain ng velocity. Okay? Ay, no, sorry. Gusto pa rin hilain yan ng gravity. So, sorry, gravity. Okay? So, negative yung G natin. Kina-counter mo yung gravity. Okay, so, ano na, ito yung initial position natin. Markahan natin yung initial position natin, ha? Yan. Okay, so, yung YH max natin, yan yung maximum height. Ngayon, kukunin natin yung, yung formula na para mahanap natin yung Y is equal, YH max, okay? Gamitin na muna natin tong V is equal to 0. Explain ko na lang mamaya yung V is equal to 0. Pero gagamitin lang muna natin siya for derivation. Okay, so YH max is equal to V naught squared over 2G. Kaya ko sinabing importante to class, kasi nga dito natin kinuha yung equation na yan. Okay? So, itong negative G, ilagay mo siya dito, giging negative to. Imagine nyo na lang. Giging negative to. Ngayon, tong V natin 0. So, cancel to. Lilipat mo yan sa kabila. Y yung magmamatter over G mo na lang. 2G mo na lang to. Tapos yan na yun. Okay? So, ganun lang yung ano niyan. Ganun lang yung derivation niyan. Yan yung maximum height. Okay? So, pero bakit yan yung formula for maximum height natin? Okay? Bakit yan? Bakit walang V? Bakit? Explain na natin ito sa ating next Okay, so, ganyan yung ating motion. So, ganun yung motion natin dun sa ating biglang may onting pause sa class. Tingnan natin. Ulitin natin. May onting pause dun sa taas. Tingnan nyo pause. Down. Okay? May onting pause siya dun sa taas. Class, bakit? Explain na ni sir. Meron kasi tayong sorry. Tinilalaban. Okay, so meron kasi tayong initial velocity dito, class. Tapos, yung initial velocity natin, nagdala yung bola natin dito sa V is equal to 0. Okay, bakit siya V? Ay, bakit ganun, sir? Okay, so yung nangyari kasi, kapag negative yung A natin, class, sabihin na lang natin yung G natin is A muna. Okay? Ang negative A kasi, if gagamitin pa rin natin yung term na deceleration, which is wala talaga daw. Okay? So, kapag nag-negative kasing acceleration natin, class, nag-i-slow down tayo. Tama ba? Okay, so kapag nag-i-slow down tayo, class, yung V natin dito, class, 'di ba going against dun sa natin, going against dun sa flow. Okay? So, yung V natin dito, angat siya, pero may rate siya ng pagbawas, class. Ano yung rate niya ng pagbawas? Yun yung negative 9.81. Okay? So, may V tayo, tapos mababawasan siya ng rate ng 9.81 meters per second squared hanggang sa maging 0 siya. Kasi syempre, yung buwelo niya is ito, itatapon mo, syempre mauubusan yung buwelo niya kasi nga may humihila pababa, which is the negative 9.81 meters per second squared or yung gravity natin. Kaya kapag na-reach niya yung maximum height, kaya 0 na yung maximum height, kasi naubusan na siya ng buwelo, naubos na yung buwelo niya, class. Kaya 0 yan. Kaya 0 at maximum height. Ngayon naman, syempre hindi yan mag-i-stay sa taas. Mahuhulog yan kasi nga kanina pang may humihila pataas, di ba, class? Ngayon naman, yung mangyayari, hihilain niya pababa hanggang dito din. Hindi lang dyan kasi dyan naman, dyan yung ground natin ngayon. Pero what if, nasa rooftop or something tayo. Okay? So, yung mangyayari kasi, class, meron kasi tayong time up tsaka time down dyan. Okay? So, yung kukunin natin ngayon, may time to pataas dyan, tas may time din tayo pababa dyan. Okay? So, kukunin natin yung time up and time down. Ngayon naman, sabihin ko na lang sa inyo,
Explain ko. Yung rate ng pagbawas ng velocity natin papunta dito sa zero, same lang ba sila nung rate nung pagbawas natin ay nung pagdagdag ng velocity natin pababa? Okay? So isipin nyo V naught natin nababawasan siya ng 9.81 kapag tumaas siya kapag tumaas. Ngayon naman, kapag bumaba na siya, 'di ba yung sabi natin kapag pababa is positive G, 'di ba? Positive G na lang kasi nga going with the flow of gravity. So ang ibig sabihin kasi ng positive G or sabihin na lang nating positive A is speeding up. Okay? So yung rate ng pagdagdag ng ating velocity mula dito sa zero hanggang dito sa point na to, yun lang din naman yung rate ng pagbawas ng velocity natin mula sa point na to hanggang dyan sa zero, di ba? So, makikita nyo, itong time up at saka time down natin, ibig sabihin lang yan, same sila. Okay? Same yan. Kapag sa point lang na to, dun sa initial point, hindi yan same kapag nandito na, although magiging same yan kung dito yung initial point natin, tapos dito din yung final point natin magiging same. Basta in the same level. Okay? Basta on the same level. Kapag umangat to dyan, pababa siya dyan. Okay? So, yung VO natin dito, magiging velocity final din natin siya kapag nandito sa point na to. Okay? So, V is equal to VO dito. VO is equal to VO pa rin naman dyan. Tapos, V is equal to 0 dito. Okay? Magagamit yun sa mga derivations later on. If gusto nyo pang kuha yung mga derivations natin, i-chat nyo lang ako. And kukunin natin yung formula ng T up and T down. Okay? So, T up and T down natin, guys. So, yun na lang muna pakialaman si T down. Kasi parehas lang naman sila. Okay? So, VO is equal to G. Okay? Wala si V. Tapos si G natin is negative. Kaya transpose mo doon, magiging VO over G. Okay? Ngayon naman, kapag T down yan, magiging V over G yung sagot. Pero ang sabi ko kasi kanina, yung V final natin dito class is equal to VO. So, ibig sabihin, mag-end up lang din naman na yung T down natin mag-equal siya sa VO over G. Okay? So, ganun yun. And then, kukunin natin yung tong buong to kasi class, ang tawag dito is time of flight. Okay? Yung flight ng ating projectile. So, we have this. Okay? Sorry. Nag-projectile naman na tayo. Hindi, pero gano'n lang yan. Time of flight natin, syempre, angat siya, tas baba. Ibig sabihin ito, T up plus T down. Same lang naman, o di times 2 na lang natin to, tapos yun na. Okay? So, yan yung sa second case natin ng ng free fall. Ito yung mga formulas na na-derive natin from the second case of free fall. And ito yung general formulas ng free fall. Tapos, yun na. Hindi ganito yung itsura ng ng second case pero magagamit kasi natin 'to for the projectile motion. Okay? So let's move to the projectile motion. Okay? So ito, projectile is any body that is given an initial velocity then follows a path determined entirely by the effects of gravitational acceleration and air resistance. The path followed by projectile is called a trajectory. So balik natin yung natin yung example natin kanina. Okay, so yan, may VO daw. Tapos, mag-pause siya doon, tapos bumaba siya ulit. Okay, same kanina. Ito yung kanyang path. Ito yung projectile. Tapos, ito yung trajectory. Ngayon, itong to ay, ano to? Determined by the effects of gravitational acceleration. Okay? So, nag-act yung ating G dyan sa ating projectile. Okay? So, ito, para maintindihan natin yung pagkakaiba, ah, yung illustration both ng ating free falling body and yung ating projectile. Okay, so ito, panoorin natin tong clips na to. Okay. So, ito yan. Okay. So, isa may initial velocity, yung isa na hinulog lang. Okay?
Yung isa may initial velocity, yung isa hinulog lang. Pansinin nyo na yung ating red dyan class, ayan yung mga times na equal yung position ng ating dalawang particles. Okay? Nag-equal yung position ng ating dalawang particles. Isa lang ang ibig sabihin niyan. I'm sorry. Sandali. Okay. So, ganito kasi yung class. Tignan nyo dito. Um, nag-equal yung position nila. Ito lang yung difference. Nag-equal position nila. Yan lang difference. Equal. Palaki ng palaki ng palaki ng palaki yung ating difference dito, class. Okay? So, kapag palaki ng palaki yung ating difference dito, ibig sabihin, nagkaroon sila na, nag-speed up yung ating, ating mga objects in the y direction. Kaya naman, ang tanong, bakit sila same? Okay? Meron lang kasi tayong ay dyan, which is C, negative G. Ngayon naman, wala kasi tayong A of X class. Bakit wala tayong A of X, sir? Um, yung nakikita lang kasi natin dito na effect, ay nakikita natin na nagkaroon ng effect class. Tignan nyo kasi, di ba A of X is equal to 0 natin dyan? Itong object na 'to ay itong particle na 'to, sabihin natin si P1, nandito lang siya, iisa lang yung x niya class, oh. Yan lang yung x niya. Ah, Diyan lang yung x niya. Ngayon naman, nagkaroon tayo ng change in position dun sa pangalawang object. Pero ang tanong, nagkaroon ba ng nagkaroon ba ng difference in y? Itong dalawa. Meron tayong difference in x, oo. Yun, meron tayong difference in x. Ngayon naman, wala tayong difference in dy, although nag-accelerate sila in dy direction. Wala tayong acceleration dun sa ating x class. Kasi nga, it does not matter wherever these two particles are, they still fell down the same position. Okay? It does not matter where these two particles are in the x axis. Okay? They they fell down the same depth in the y axis. So lang ibig sabihin yan, class, yung v of x natin kasi is constant. Okay? Yung velocity nitong isang to ay constant. Okay? Itong part na to, kikita natin mamaya yan. Okay? So, gagamitin natin itong tatlong conditions na to sa ating pag-derive ng ating mga equations. Okay, so ito yung ating ito yung ating initial and yung kinematics formulas natin. Naglagay lang ako ng part na x naught diyan para baka magkaroon kasi ng initial position yung ating projectile. Okay? So, bale, kapag pupunta tayo sa x motion, yung x lang ha. Okay, so ibig sabihin itong dalawang to yung gagamitin natin. So, ito muna. Yan. Okay, so v of x is equal to v naught x. Yun lang. Kasi nga yung a of x natin is 0. So, canceled out na yung next term. Okay, so punta tayo sa position natin. Okay, so bakit importante yung position kasi, sir? Yung position kasi, syempre kapag may babatuhin ka naman, kakalculate mo naman kung hanggang saan yung mararating nung ibabato mo, di ba? Okay, so we need x and y. Okay, so we have a position here. Yung position natin na to, matatanggal lang yung a. Okay, so ngayon, kapag magkaroon naman na tayo ng dyan, class, um, tignan nyo to, v of x is equal to v naught x. A is 0. So, cancel to. V squared is equal to v naught squared. So, same. Okay? Kasi nga, Vx natin is constant. Okay? So, punta tayo sa y. Okay. Gamitin ulit natin yon. Siyempre, kompleto na yan. Bakit, sir? Kasi siyempre, meron din tayong a.
wala tayong a of x kanina, meron tayong a of y, which is si negative g. Papalitan lang natin lahat ng a dyan ng negative g. Okay? Ito ulit, yung position natin, syempre, x and y. Kasi nasa x and y plane tayo. Ayan. Palitan lang natin to. Kasi x kanina, dito is y. Okay? Pupunta tayo sa illustration ng ating projectile motion. Kaya sabihin natin ito yung ating xy plane and meron tayong bola. Ang bola meron initial siyang velocity with its components sa x and y. Ngayon, syempre, since may initial velocity siya, syempre maitatapon yan, kas. Pupunta siya sa next position yan. Okay? Na may initial velocity and may components din siya. Sorry, may V1 and may components siya. Ngayon, pansinin nyo, magkaiba yung size nito at saka yan. Okay? Kasi nga kanina dun sa thrown upwards natin na free fall, going against gravity, syempre mababawasan yung velocity natin kapag pagdating na dito. Kasi nga may rate of change sila na negative 9.81 meters per second squared. Okay? Okay. Tapos, itatapon yan ulit. Pupunta tayo dito. Ngayon, tatanungin ko kayo, pero hindi kayo makakasal. Ngayon, mangyayari kasi dito, etong point na to class is your maximum height. Okay, maximum height na to, ibig sabihin, ang meron lang dito class is V2. Kasi sinabi natin kanina na we have a constant velocity in the x direction. Ngayon, ang tanong, bakit wala tayong y dito? Okay? Sa ating free fall, thrown upwards, v is equal to 0. Pero yung free fall kasi natin guys, y yung pinag-uusapan natin. Y. I'm sorry, y. Y yung pinag-uusapan natin. So, Vy is equal to 0. Okay? Kaya, yung velocity to natin dito, x lang. Okay? Ngayon, syempre, babalik na yan sa baba, class. Babalik na yan. With the velocity 3 and its components. And, mahuhulog na yan hanggang sa maging 0. And yun. Ito yung path ng ating velocity dahil they are affected by ay, which is negative g. Okay? Patanggal yung arrow kapag nagte-take notes kayo. Ngayon naman, may components kasi tayo, class. Components tayo eh. Siyempre, meron silang direction. And yung direction na yan is hindi yan pare-parehas. Hindi pare-parehas yung ating direction dyan, class. Okay? Um, yung velocities natin kasi dito, class, if pansinin nyo, we have tangential velocities. Okay? Tangent yung velocities natin, ibig sabihin instantaneous, instantaneous velocities yung pinag-uusapan natin dito. And yung magiging given natin later on are mga, equations. Tama. I'm sorry. Equation function are not, the same functions pala. Velocities, functions of time. Okay? Velocities that are function of time or acceleration function of time. Okay. So, ngayon, check natin yung sinasabi ni Sir kanina. Yung sa X. Okay? So, kunin muna natin to. Kunin din natin yan. Tapos, syempre, V2 lang yan. Nagiging V2X na yan. Kukunin din natin yung isa pa. Okay? So, ito yung magiging linya. Okay? So, almost same lahat yan, guys. Almost same lahat yan. Technically, dapat same yung mga yan. Hindi ko lang pala na-scale na mabuti. Pero same yung mga yan, guys. Kasi nga, constant yung ating velocity in the x direction. Yan, punta tayo sa y. Balik natin man. Punta tayo sa y. Okay? So, yung points natin yung dumay. Kunin natin yan. Yung isa pa. And yung last one. Tapos makakabuo tayo ng motion curve. Okay? So, yan. Yan yung ating y. Sasabihin ko kung ano yan mamaya. Okay? Pupunta muna tayo sa last part ng ating derivation. So, ito yung picture. Yan. Yan yung picture. Yan yung pagkukuhanan natin ng last part ng ating derivation. Okay? Zoom natin yan. And syempre, sasabihin na ni sir kung ano yon.
Yung nandun, yung nasa gilid, kung ano yun. Yan kasi yung sa free fall natin class. Yung part na yan, kasi nga di ba y yan. Yan yung free fall second case natin. Ganyan yung itsura dapat yung free fall second case natin. Bakit sir? Bakit may projectile kasi kanina? Sir, nanggugulo ka naman. Ganito kasi yung class. Dito. Hindi, sabihin natin dito part. Totong tatlong to. Yan. Okay, yung tatlong yan class. Mini projectile motion yan. Okay, projectile motion siya with an initial velocity of v1 and the final velocity of v3y with an alpha of 90 degrees. Okay? An alpha of 90 degrees. Okay, so yun. Yan. Yan yung free fall second, free fall second case natin. Okay? So, punta na tayo dito sa picture na in-enlarge naman ni sir. Okay? Makakabuo kasi tayo ng ano dyan eh, ng formulas. Una ay si V of x, which is V naught x is equal to V naught cosine alpha naught. And we have your V naught y, which is equal to V naught sine alpha naught. Okay? Ngayon naman, syempre gagamitin na natin yan dun sa ating equations. Okay? Gagamitin natin yan dun sa ating equations. Isasalpak natin yung mga yan, class. Okay? Salpak natin sila dito. Magiging ganito. Okay? So, Vx is equal to V naught cosine alpha naught. Ngayon naman, ito na sa position, x minus x naught or simply x kapag 0. Okay? Ay, kapag 0 yung x naught. So, x is equal to V naught cosine alpha naught times t. Vy is equal to V naught sine alpha naught minus gt. And then y minus y naught or 0 na lang yung y naught natin. Magiging y na lang yan, guys. Right? So, y is equal to v naught sine alpha naught t minus 1/2 gt squared. Okay? So, ito na yung ating formulas for projectile motion involving yung direction ng ating velocity. Okay? So, yan. Kung gusto nyo pa ng iba pang mga derivations ng ating formulas, may mga formulas pa tayo kasi sa projectile motion and yung mga magbasa na lang kayo for the other yung concepts ng ating projectile motion. Or gagawa na lang ako ng PDF natin later on. Magde-derive na lang ako next time. Papakita ko na lang. Pero ito yung mga general formulas natin for projectile motion. Okay, so thank you for listening, class. That's all. I-send ko later yung ating example video.